5 taon na ang nakalipas, halos wala siyang pambili ng bigas. Ngayon, 20 branch na ng kanyang water refilling station ang pagmamay-ari niya sa buong Metro Manila. Sa edad kong 25, pakiramdam ko ay palpak ako sa buhay. Walang permanente, walang direksyon. Sa Tondo, Maynila, lumaki ako sa isang barong-barong na kapag umuulan, mas malakas pa ang buhos ng tubig sa loob kaysa sa labas. Si Mama, character, ay labandera, at si Papa, character, naman ay driver ng jeep. Sa 6 na magkakapatid, ako ang panganay at ako ang pinaka-inaasahan na gaganda ang buhay namin. Pero heto ako, bagong At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Kinausap ko si Mama at Papa. Mama, Papa, may naisip po akong negosyo. Anong negosyo yan, anak? Wala na nga tayong pangkain, negosyo pa. Water refilling station po. Nakita ko po kasi madalas tayong naubusan ng tubig. At sa init ng panahon ngayon, sigurado akong marami ang bibili. Maganda ang ideya mo, anak. Pero saan tayo kukuha ng puhunan? Alam mo naman ang sitwasyon natin. May naipon po ako sa paglalako ko ng kakanin dati, Papa. Dagdag pa po sa unting naitabi ni Mama. Siguro, sapat na po yun para sa simula. Pero anak, maliit lang iyon. Kaya ba talaga? Kakayanin po, Mama. Maniwala lang po kayo sa akin. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Sa maliit na espasyo sa harap ng aming barong-barong, sinimulan ko ang aking water refilling station. Isang hapon, habang naglilinis ako ng galon, may dumating na isang lalaki. Ikaw ba ang may-ari nitong water refilling station? Opo, ako po. Bakit po? Gusto ko sanang mag-invest sa negosyo mo. Nakita ko ang sipag mo at ang ganda ng serbisyo mo. May tiwala ako na lalaki pa ito. Nagulat ako. Hindi ko lubos akalain na may mag-aalok ng tulong. Talaga po? Pero bakit po ako? Marami pa namang mas malalaking negosyo dyan. Nakita ko ang potensyal mo. At gusto kong maging bahagi ng tagumpay mo. Ano sa tingin mo? Hindi ako makapaniwala. Umiti ako at sinabi ko. Opo, sige po. Maraming salamat po. Sa tulong ng investor, nakapagbukas ako ng pangalawang branch sa kalapit na barangay. Pagkatapos, pangatlo, pang-apat, hanggang sa umabot na sa 20 branch sa buong Metro Manila. Mula sa maliit na barong-barong, nakapagpatayo ako ng sarili naming bahay. Nakapagpatapos ako ng pag-aaral ng aking mga kapatid. At lalo pa akong nakakatulong sa aming pamilya. Hindi ko akalain na ang isang maliit na pangarap Mula sa isang simpleng pangarap na makapagbenta ng inuming tubig, nagtagumpay si na magpatayo ng isang negosyo na nagbigay ng trabaho sa maraming tao at nagbigay ng ginhawa sa kanyang pamilya. Ang kanyang kwento ay patunay na sa sipag, tiyaga, at pananampalataya, walang imposibleng pangarap. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.